Hallelujah, hallelujah. Lord si God, puri ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the name of God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, there is miracle in our place. There is miracle in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Wala imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, may milagro sa iyong pangalan. May milagro sa iyong pangalan. May milagro sa iyong malaladugo. May milagro sa iyong mga salita. May milagro sa iyong mga anak. Oh, Panginoon Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We invite the presence of God. We invite the Holy Ghost, hallelujah. We're on the Holy Ghost and fire. We're on the Holy Spirit, oh Panginoon Lord. Hallelujah. 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 Lord to God. Lord to God. Hallelujah. 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 Salamat po Panginoon. Salamat po Panginoon. Hallelujah. Mayroong milagro sa iyong pangalan. Mayroong milagro sa iyong mga anak po, Panginoon Lord. Mayroong milagro sa iyong Panginoon simbahan, Panginoon Lord. Sa bawat isa na naman naniniwala, sumampalataya sa iyo. Oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, kung ano man mga problema, oh God, ikaw po, Panginoon, nagbigay kalunasan po, Panginoon. Ano ang mga suliranin sa karamdaman, ikaw magbigay, Panginoon. Oh God, ng kagalingan in Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. As we continue sa ating pagpatuloy, dadako po tayo sa prayer request before we will go further. Prayer request dito si Brenda Broso, mayroon daw allergy at sama ang pakiramdam at Sister Pilomina, nakagat ng aso. So pag-pray natin itong nakagat ng aso natin pong mga elder po sa church. Sister Brenda and Sister Pilomina, is there any prayer request? Para bigyan natin ng daan. Kung wala na po, tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Mapagpalang Ama at mga pangyarihan sa lahat. Diyos na mahimala po, Panginoon Lord. Miracles still happen today, Panginoon Lord. Lord, you are the same yesterday, today, and forever according to your words in Hebrews chapter 13, verse 8 po, Panginoon. My dearest God, abutin mo, Panginoon, ang kahilingan ni Sister Brenda Broso po, Panginoon, na mayroon allergy at saka masama pakiramdam po, Panginoon, na nais niya magsamba, ngunit siya ay mayroon pakiramdam po, Panginoon, ng allergy at yan masama, Panginoon. Alisin mo ang sama ng pakiramdam niya. Alisin ang allergy in the name of Jesus Christ. By the blood of Jesus, let your healing flow upon her right now in Jesus' name. Ganunin po kay Sister Pilomina na muatkat ay nakagat daw ng aso po, Panginoon. I pray that you will heal here, Panginoon, right now. In Jesus' name. Alisin mo ang rabies. Alisin mo po, Panginoon, na microbium man, Panginoon, sa kagat ng aso. In Jesus' name. By the blood of Jesus, let your healing flow upon her body right now. In Jesus' name. Oh, hallelujah! In Jesus' name. Oh God, hallelujah! Sumampalataya kami sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo po, Panginoon. Abutin mo, Panginoon, ang kapatid, Panginoon, ito. Rebuke, Panginoon, sickness and diseases. Rebuke the spirit of destruction. Rebuke the spirit of death. Rebuke the spirit of sickness and diseases. In the name of the Lord Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ. Right now I declare healing. Right now I declare deliverance. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Alam mo sabi, thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 We praise you, God. We praise you, God. Hallelujah. We adore you, God. Hallelujah. We exalt you, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Our topic today is the church shall prevail against the gates of hell in Matthew chapter 16 verse 18 and 19. Sinabi po sa banal na kasulatan, and I say unto thee,
that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And verse 19, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Almighty God, Heavenly Father, bless everyone. Bless their word. Ano man sa kawalahan lang po, Panginoon, I cast out in the name of Jesus Christ. Let your deliverance, let your Shekinah glory dwell upon this place. Let your hallelujah, Holy Spirit, envelop everyone. You are the one give peace and happiness and joy. You are the one that give hallelujah, satisfaction of our souls. Thank you, Lord God Almighty. Thank you, Lord, for the visitors. Thank you, Lord, for our brethren. Thank you, Lord, for our worshiping you, Holy Spirit, and truth po, Panginoon. As we continue, Lord, we respond to your goodness, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Oh God, in the name of Jesus Christ, purihin ka po, Panginoon, Lord. Bless everyone. Bless their servant, Panginoon. Alisin po, Panginoon. Ano man mga gusot at gulo po, Panginoon. Ikaw mabigay ng malamig ng panahon po, Panginoon. Let your hallelujah cloud of glory will cover everyone, Panginoon. This place po, Panginoon. You are a miracle, Panginoon God. You are still a miracle God, Panginoon. You are still, hallelujah, a miraculous God, Panginoon. You are still a hallelujah, a living God. Thou art the same yesterday, today, and forever. You can, hallelujah, provide everyone needs po, Panginoon. You will supply everyone, Panginoon, needs in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. So we continue to worship the Lord in Jesus' name. So we clap our hands to the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. And everybody shout, Jesus. Amen, Jesus. Amen. Kamayan natin katabi. Church shall prevail against the gates of hell. Kailangan ang iglesia ng Diyos ay magwagi laban po sa pintuan ng Hades, kamatayan o impyerno. Kaya ang buhay natin sa mundong ito ngayon, kailangan ay haharap tayo sa challenges sa ating buhay. Kailangan magwawagi po tayo. The church shall prevail against sickness, against diseases, against hindrances and obstacle. Ano mang mga laban, kailangan magtatagumpay tayo. Kaya, what is the gates of hell? Ano ba ang pintuan o ang bungad ng hell? Hell is a death. Hell is a grave. Hell is also a punishment, which is the lake of fire, and the final punishment, the temporary place is hell or the Hades. Kaya, ang buhay sa mundong ito, sa kasalukuyan, in the present situation, the present time, we are facing the gates of hell in our life. Sa ating mundo, sa buhay natin ito, humaharap tayo sa mga pintuan ng kamatayan, pintuan ng kahirapan, pintuan ng kapighatian, at yan ang pintuan ng pagdurusa. Ngunit po, ang mga pintuan nito hindi magtatagumpay dahil ang pangako ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against the church of God. Purihin natin ang ating Panginoon. Hindi magtatagumpay ang diablo. Hindi magtatagumpay ang karamdaman ng kamatayan o ang impyerno man sa mundong ito. Because it is written by the Word of God. We need to claim the Word of God. We need to claim the promises of God that we will be a victorious Christian. Tayo ay magiging managumpay na mga manampalataya sa Panginoon. He said in verse 19, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Binibigyan ko kayo ng mga susi sa langit. And whatsoever thou shalt bind on earth, ano man ang ating pong tatalian sa lupa, and it shall be bound in heaven. At ito po ay tatalian din sa langit. And whatsoever thou shalt loose on earth, shall be loosed in heaven. Ano mang ating kalagan dito sa lupa, ay kalagan sa langit. Ano ang ibig sabihin niyan, nangangahulugan?
The church has had authority. The church has a power. Kailangan na i-exercise natin ang ating authority, ang ating power, ang ating kapamalaan, ang dominion sa bawat isa sa atin. At hindi po tayo in the defeated side. Hindi tayo sa talunan ng banda. Kundi tayo po sa winning side. Tayo po ay magwawagi sa ating buhay. If we will remain faithful. If we will remain secret in the sight of God. If we will remain, hallelujah, praying and fasting to the Lord. Hallelujah. If we will remain, hallelujah, stable into the Lord, God will give us victory. Kailangan tayo ay magtatagumpay, mga kapatid. Kaya ang susi na ito, what is the keys of the kingdom of heaven? The keys of the kingdom of heaven is given to the church. Ang susi na yun ay ang ebanghelyo po ng ating Panginoon. Ang ebanghelyo ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 15, the gospel that was already preached to everyone, that Christ has died and buried and rose again on the third day according to the scripture. Si Kristo ay namatay, nailibing at nabuhay na maguli. The church has an authority and power. Ang iglesia ng Panginoon mayroon pong kapangyarihan upang ating i-exercise laban po sa pintuan ng impyerno, pintuan ng karamdaman, pintuan ng kamatayan. Kailangan magwawagi po tayo. Sabihin natin, kailangan magwawagi po tayo. Kailangan magtatagumpay po tayo. Sa anong paraan, manatili tayong matapat sa Panginoon, manatili tayong masunurin sa Panginoon, manatili po tayong puspos ng kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! For ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. According to Acts chapter 1 verse 8, tatanggap po tayo ng kapangyarihan kapag na-receive mo ang Espiritu Santo. And we are the witnesses. Tayo ang mga saksi ngayon. Kaya, ang susi ay hindi lamang susi, mga susi. Kaya, ibig sabihin mga susi, sa maraming mga manampalataya, binigyan ng susi tayo, hindi lamang na kay pastor ang susi, hindi lamang na kay sister ang susi. Kailangan ay maibahagi ang susi na ito para po magtatagumpay po tayo. Hallelujah! Magwawagi po tayo sa pintuan ng kamatayan, sa pintuan ng impyerno sa sanglibutan. Amen ba? Hallelujah! Kaya nga, naglalabanan ang gates of hell and gates of heaven. Gates of hell and gates of heaven. Ang pintuan ng impyerno at ang pintuan ng langit. Saan ang gustuhin at pipiliin ng tao? Pupunta ka ba sa pintuan ng langit o pipintuan sa impyerno? Ang pintuan ng langit, kapag tayo sunod sa Panginoon, kapag sunod tayo sa salita ng Panginoon, kapag tayo namuhay ng katuwiran at kabanalan, kung namumuhay tayo ng sagrado po sa Panginoon, kung namumuhay tayo na naging masunurin po sa Panginoon, maging secret sa Panginoon, consecrated sa Panginoon, namumuhay tayo na full of prayer and fasting to the Lord, we are facing and gates of heaven to enter into the kingdom of God. Amen! Hallelujah! Tayo haharap sa pintuan ng langit upang tayo makapasok sa pintuan ng langit, kailangan natin may panganak muli sa tubig at sa Espiritu. In John chapter 3 verse 5, except a man be born out of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven. Hindi po tayo makapasok sa karya ng langit kapag hindi kayo pinanganak sa tubig sa Espiritu. Kaya ang hindi pa kayo pinanganak sa tubig ay kailangan magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ. Salamat po nung nakaraang ating celebration ng Pentecost ay mayroon po nagpabaptize ng 2 kaluluwa. Amen. Na nagpatuloy sa Panginoon. Salamat na rin po si Milagros na nagpatuloy po sa Panginoon. Ng isa pong nabaptize natin na doon daw sa ospital. Kaya makapagaling siya ng Panginoon dahil may butas sa kanyang tagiliran dahil cause of cancer po na kanyang sa bituka pinutol po. Kaya na doon sa PGS ay pray na siya pagagaling ng Panginoon at ang ating kapatid na kinakagat ng aso, pagagaling ng Panginoon. Ang ating kapatid na siya ay allergy, pagagaling ng Panginoon. We need to declare, hallelujah, the health, hallelujah, healthy body. I will declare, hallelujah, there's healing and deliverance
in Jesus' name that we will prevail against sickness and diseases. Ang susi na ito ay nagdidepende sa ating declaration. Kailangan i-declare mo ang kabutihan ng Panginoon, ang kagalingan sa ating buhay. With the mouth, confession is made unto salvation. And sabi po sa Romans chapter 10, verse, mga kapatid, chapter 10. Kaya gusto po ng Panginoon na gumaling po tayo at maligtas po tayo. Ngayon, ang mga susi ay nasa atin na. Ang gates of heaven ay tinatanggap na natin. Tatanggapin mo pa lang. Kung natanggap niya, kaya i-maintain natin. Ang gates of hell, yan ay nakabungad po sa mundong ito. Kapag minamahal mo ang mundong ito, you are facing the gates of hell. There's a 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that in the world. Whosoever love the world, the love of the Father is not in him. Huwag mong mahalin ang mundo. If you are loving the world, kung minamahal mo ang mundo ito, the world will keep you from the word of God. Layo ka sa salita ng Panginoon. Kaya you are facing and entering the gates of hell. Kaya ang gates of hell, kapag minahal mo ang mundo, ano ang mundo? The lust of the flesh, the lust of the eye, and pride of life, according to 1 John chapter 2, verse 16 and 17. Kaya, ang gates of hell, nandito po sa mundong ito. Kapag minahal mo ang mundo, kapag minahal mo ang pera mo, papasok ka sa gates of hell. Kapag minahal mo ang mga kagamitan mo sa mundong ito, you are entering the gates of hell. Titingnan mo ngayon, binabalita ngayon na marami po nasiraan ng bait because of the gadget. It is the gates of hell. Sabi nga ni Emmanuel Amos, ang gadget na yun, inibinto pala na sa underworld city, kay Satan, na ang tao makapasok doon sa gates of hell. Para sila ay magayuma, para sila ay mahalina, para sila maging adik. Kaya marami po naging adik sa gadget. Ang cellphone na nahawak-hawak natin, kapag hindi natin makokontrol, magiging adik ka doon. At hindi lang magiging adik, magkasakit ka doon. Kaya ang sakit pala na nagkaroon po, nagkasakit, marami po nagkasakit na ang COVID-19 at almost ang namatay 7 million dahil po sa mabilis pala lumaganap ang COVID-19 through the gadget. Through the gadget. Kasi na-develop po through yung gadget sa radiation, yung radiation ng 5G. Ngayon po, kinakailangan makontrol natin na huwag tayong malulong dyan sa mga gadget. Kinakailangan gagamitin mo na kinakailangan, may limitation yan. Amen ba? Kinakailangan kontrolin natin. Huwag tayong mapakontrol sa gates of hell. Kinakailangan makontrol kasi Espiritu ng ating Panginoon. Huwag tayo makontrol sa pintuan ng kamatayan, pintuan ng karamdaman, pintuan ng demonyo, o pintuan man ng kapighatian, pintuan ng impyerno. Kailangan ang Espiritu ng Panginoon magkokontrol sa atin. Kailangan na sawatayin natin ang gawa ng laman upang tayo ay mabubuhay. Hallelujah! 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 Kaya nga sinabi sa Romans chapter 8, verse 13, we have not received the spirit of bondage against to fear, but received the spirit of adoption, whereby we can cry, Abba, Father. Kaya hindi natin natanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa mundong ito, kundi espiritu ng pagkakupkup upang ay makatawag sa Panginoon, Aba, Ama, tulungan mo kami, Ama, sa aking kahirapan, sa aking karamdaman, sa aking kapighatian. Hallelujah! Set us free from the bondage of sin. Set us free from the bondage of gates of hell. Palalayain ka ng Panginoon. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Ang nais po ng Panginoon, makapalaya po tayo. Kung tayo po ay nalulungdan sa gadget na yan, lalo na mga laro ngayon, ito kung minsan ang aking mga apo ay nag-away-away dahil sa gadget. Gusto ko maglaro hanggang nagwawala, nagpapadyak-padyak, nagsisigaw na. Alam niyo po, marami po ngayon na
nawala na sa sarili ang kanyang utak dahil po sa gadget. Ang radiation po yun. Kaya nagwawala ang utak mo sa radiation. Kaya kailangan, huwag tayong malulong dyan sa gadget. Kailangan may control tayo hanggang maaari kapag tapos mo nagamit, ilayo mo sa iyong katawan. Dahil mayroon pong radiation yan. Ang radiation yan magsisira sa iyong system, sa iyong katawan. Kaya yan ang gates of death. Yan ang gates of diseases. Yan ang gates of destruction sa ating katawan. Kinakailangan tayo mapaalipin ang gates of hell. Kinakailangan mapapalaya tayo yan. Kinakailangan natin, hallelujah, Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Yan po. Kaya maraming po nagbalita na marami pong nagwawala ng mga anak. Nagagalit na, nagsisigaw. Dahil po sa radiation po ng gates of hell na yun, na yung ginagamit natin. Kaya, huwag tayo magpaalipin dyan kung gagamitin yan sa kaluwalhatian ng Panginoon at kinakailan may pagkukontrol yan. Amen ba? Amen! Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Kaya nga, sinabi sa Isaiah chapter 5, verse 14, Therefore, hell hath enlarged himself and opened her mouth without measure, and their glory, and their multitude, and their pomp, and he that rejoices shall descend into it. Pansinin mo, ang tao na pupunta sa impyerno ay natutuwa pa, nagmayabang pa. Ang dami po na nagmamayabang sa kanilang mga gawang kasalanan, ng gawa ng hell na yun, gawa ng impyerno. Ang gawa ng impyerno, ano sabi niya, lumalaki. Lumalaki, bumubuka ang kanyang bunganga na walang sukat. Means to say, araw-araw, minuto-minuto, marami pong nalaglag sa hell, sa impyerno. Kaya kung hindi tayo papasok sa gates of heaven, you will enter into the gates of hell. Marami po ang nalalaglag sa hell. Minuto-minuto, segundo-segundo. Dahil hindi nila natanggap ang salita ng Panginoon. Natanggap man ang salita ng Panginoon, binabaliwala. Nagmamayabang pa, sabi niya, hindi naman ako, marami kami roon sa impyerno. Kaya nga sabi niya, marami kami sa impyerno. Nagagalak pa sila, nalalaglag doon. Bakit nagagalak? Tanungin mo ngayong mga kabarkada, kapag gumagawa ng kasamaan, tuwang-tuwa pa sila. Kapag sila nalasing, hindi naman kami isa, marami kami. Kapag sila yung naging adik, hindi naman kami, marami kayong adik. Kaya tuwang-tuwa kami, masaya kami. Kaya nga masaya nga sila. Pupunta sa impyerno. Kailangan sagipin natin sila sa impyerno. Sa impyerno, sa kamatayan. Sa impyerno ng mundong ito. Kailangan natin maialok sa kanila ang gates of heaven. Hallelujah! Ang gates of heaven, ang salita ng Panginoon, the keys of the kingdom of heaven, kailangan matanggap nila para mapapalaya sila. Sa gates of heaven, purihin natin Panginoon na sila po, hallelujah, ay kailangan ng kaligtasan. Sila po ay kailangan rin, hallelujah, ng tulong ng Panginoon. Sino po ang tutulong sa kanila? Everyone, those who receive the gates of heaven and the keys of the kingdom of heaven. Kapag tinanggap mo na ang kaharian ng Diyos, kaharian ng langit, ang susi ng kaharian ng langit, kailangan ibahagi mo sa kanila. Marami pong mga tao naroon sa gates of hell, nakakandado natin, parang hindi sila kalabas kung walang magbukas ng susi. Kaya ang susi ay ang salita ng Panginoon. Ang susi ay ebanghelyo ng Panginoon. Kailangan mo ibahagi ang salita ng Panginoon sa bawat isa para mapalaya sila sa kandado, sirado. Di ba? May reliyon na kami. Kaya nga, may reliyon dahil sa kanilang reliyon, nakasirado pa, nakakandado. Kailangan ibahagi natin ang keys of the kingdom of heaven, which is the gates of heaven. Kaya,
Titingnan mo sila, pagsabihan mo sila, tutuwa pa sila sa kanilang kasalanan. Kapag ang tao nagsusugal, hindi ba na napapunta kami sa impyerno, marami naman kami, mga sugaro? Opo. Marami naman kami punta. Kaya, kailangan natin po mga bahagi ang salita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Marami po nabaon sa utang dahil sa gates of hell. Marami nabaon sa utang dahil po nabaon sa bisyo dahil sa gates of hell. Kailangan na nila ang kaharian ng langit. Kailangan nilang ipanghelo ng ating Panginoon. Purihin natin Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pansinin mo ang Luke chapter 16 verse 24. The story of the Lazarus, the rich man. And Luke chapter 16 verse 24, and he cried, sumisigaw sila sa impyerno, and said, Father Abraham, have mercy on me. Ama, maawa ka sa akin, send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Ang hell po ay hindi po limbo, hindi po kadiliman lamang, kundi po ay parusahan sa impyerno, sa apoy. Subukan mo, sabi niya, alam niyo anak, mapa-impyerno ka dyan. Di ba alam mapa-impyerno? Marami naman kami. Gusto mo pa pamimiro? Sige, silabay kong puwit mo. Ayaw ko mainit dyan. Kasi, hindi pa nila natikman ang impyerno na totoo. Kaya nga marami po nasunog na mga bahay, nasunog na mga pananim, nasunog na mga villages, mga bahay dahil po mayroon po impyerno talaga na pinapadamanan ng Panginoon ang apoy ng impyerno. Lumalaki na wala pong sukat. Ibig sabihin, marami talagang pupunta sa impyerno. Hello? Marami talaga pupunta sa impyerno. Biblical na nagsabi, marami pupunta sa impyerno. Hindi ba sinabi sa Matthew chapter 7 verse 13 and 14, straight is the gate and broad is the way that leadeth into destruction, and many there be that enter therein. Malawak at malapad ang pintuan patungo sa kapamakan, at marami po ang pumapasok doon. For straight is the gate, and narrow is the way that leadeth to life, and few there be that find it. Kakaunti lang ang nakasumpong. Salamat po sa Panginoon, rito kayo. Nasumpungan nyo ang gates of heaven. Nasumpungan nyo ang area ng langit. Kailangan huwag kayo magpaagaw sa gates of hell. Kailangan i-maintain nyo ang iyong relationship natin sa Panginoon, na manatili po tayo sa gates of heaven, na makapasok tayo sa gates of heaven. Hallelujah! Hallelujah! Huwag tayo magpaakit, huwag tayo magpatangay, huwag tayo magpahablot sa gates of hell. Kailangan manatili po tayo sa gates of heaven. Hatakan na naman, saan ka magpahatak, sa gates of heaven, sa gates of hell? Kaya salamat sa Panginoon, nahatak kayo, narito kayo, papasok na sa gates of heaven. Kaya hallelujah, salamat sa Panginoon. Ang mga tao na lalaglag doon, sumisigaw, have mercy, maawa ka sa amin, palamigin mo ang aming kalagayan. Ang init na naramdaman natin ay bahagya lang yan. Pinapadamanan ng Diyos ang init, ngunit sa impyerno mas mainit pa doon. Mas mainit pa. Kaya nga, ang mga tao sa impyerno nagre-request na sila po ay napalamigan. Ibig sabihin, may mga request ang mga nandun na sa impyerno na sila mapalamigan dahil nainit. Dito po sa lupa, ang tao nagre-request para maligtas. Kapag nandoon ka na sa impyerno, kahit anong request mo, nandoon ka na. There's in Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Itinagda minsan sa tao ang mamatay, at pagkatapos ang pahukom. Kapag namatay ka na, it is appointed to do. Itinagda na, gagawin mo ito, na ikaw maghihirap doon sa mundong yun ng impyerno. Kaya, sinabi sa Mark chapter 9 verse 47, 48, and if thine eyes offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God
with an one eye than having two eye to be cast into the hellfire, where there's worm die not, and the fire is not wings. Mayroong mga uod na kakalikot sa iyo. Ang apoy ay hindi po namamatay. Ang apoy ay hindi nawawala, manatiling ay naglilinas. Kaya kung ang mata mo, ang mata natin ay nakapagpatisod, dudukitin mo. Mawala ka na ng mata. Kasi itong mata natin, malimit ito magkasala. Kaya nga mga tao nga ang mga tao na nahilig din sa internet, nahilig sa mass media, sa TikTok, nahilig po mga kapatid sa cellphone, nahilig po mga kapatid sa laro. Naduduling na ang mata, namamaga na ang mata, hanggang nabubulag na, nagkaroon na ng eye bag, nagkaroon na ng eyeglass dahil po na nakababad palagi doon sa internet, sa social media. Kaya kung nakapagpatisod daw ang ating mata, dudukitin mo. Nang ibig sabihin dudukitin, sawatain mo, supilin mo. Kailangan sawatain mo, supilin mo, disiplinahin mo para po hindi tayo mapunta sa impyerno, papunta tayo sa langit. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Yan po. Kaya, nagsabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 25 verse 44 to 45, 46. Then they also answer him, na siya nagsabi sa kanya, saying, Lord, when? So, with the hunger, kung saan ka namin nakita na ikaw nagugutom, or thirsty, no how, or stranger, or dayuhan, or naked, or hubad, or sick, or nagkasakit, or in prison, or nakulong, and did not minister unto thee, na hindi ka namin tinulungan o inalagaan. And verse 25, then shall he answer them, at sinabi ng Panginoon sa kanila, saying, Verily I say today, at totoo sinasabi ko sa inyo, inasmuch as ye did it not to the one of the least of this, ye did it not to me. Kung hindi nyo ginawa sa maliit na ito, kung hindi nyo ginawa sa kanila na wala nang magawa, hindi nyo ginawa sa akin. Ibig sabihin, kung hindi natin ginawa sa mga wala nang magawa, hindi na sila makatulong. Kung minsan tinutulungan natin ang matutulong sa atin. Kung minsan tinutulungan natin ang mga mayaman pa nga. Pero kapag mahirap na, ayaw mo tutulungan kasi wala na magawa, hindi na babalik sa iyo kayamanan mo. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi na sila nakagawa, yan dapat tutulungan. Yung mga taong na maliliit, yan mga taong kapus. Ngunit po, mahal ng Panginoon kung sila pa yung magbago. Tutulungan natin sila. Kaya nga sabi niya, this shall go away into everlasting punishment. Ang hindi gumaganap na yun, pupunta doon sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang gumaganap ng katuwiran, pupunta sa walang hanggang buhay. Kailangan gampanan natin ang ating tungkulin upang sagapin, upang tulungan, upang kalingahin ang mga naroon sa impyerno kasalanan, na impyerno kahirapan, impyerno na kamatayan, na karamdaman. Kailangan natin sila sagipin, kailangan natin sila tulungan, kailangan natin sila kailangan na yakapin, kailangan natin sila arugain upang madama nila ang Diyos ay puno ng pagmahal. May Diyos pala na tumutulong sa akin. Amen po rin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya ang gates of hell, ang gates of heaven, ay nagkakabungad na sa tao kung tayo ba mag-respond, kung tayo ba sasagot at tutugon sa pananawagan ng Panginoon. Tutugon pa tayo sa pananawagan ng Panginoon. Kaya, marami po nagmamalaki dahil sila'y meron. Ngunit yung mga mawala na, wala na silang magawa, hindi na yun na kaya. Kaya nga sinabi ng Proverbs chapter 19 verse 17, He that eateth upon the poor, lendeth unto the Lord. He that eateth upon the poor, lendeth unto the Lord. Ang siyang nahaba, ang siyang naawa sa mga nagigipit, sa mga mahihirap, sa mga wala na. Kaya,
nagpapahiram sa Panginoon. Kapag pinahiram mo sila, tinulungan mo sila, nagpapahiram ka sa Panginoon at babayaran ka ng Panginoon. Hindi na makabayad yan ng mga mahirap na yan. Ang Diyos ang magbabayad sa iyo. May utang ang Diyos sa atin at ang Diyos ay magkalinga sa atin. Ang Diyos ay magbabayad sa atin. And God will repay. Hallelujah. All your labor is not in vain upon the Lord. Ang lahat ng mga pagpipihirap, ang lahat yung mga pagpapagal, ang lahat nyo mga pagdurusa, ang lahat yung mga kawang-gawa ay mababayaran ng Panginoon. Gantimpalaan po ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Yan po ang nais po ng Panginoon. Huwag tayo magsawa sa paggawa ng kawang-gawa. Sabi sa Galatia chapter 6 verse 9, be not weary in well-doing. In due season ye shall reap if we faint not. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sa tamang panahon ay aani po tayo kung hindi po tayo magsasawa. Hallelujah. Nagsasawa ka na ba magsasawa? Magsasawa ka ba tumulong? Magsasawa ka sa magbibigay? Ibig sabihin, magsasawa ka na humihinga. Kapag humihinga ka tayo, ibig sabihin, give and take lang yan. Yan talatawag ng inhale and exhale. Huminga ka. Kinakailan labas mo. Diba? Subukan huminga ka. Pagkatapos hindi mo ilabas, mamatay ka. Para mabuhay ka, give and take lang yun. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Magbigay ka at tatanggap ka. Kapag tatanggap ka, magbigay ka naman. Diba? Yan po. Kaya, magtatagumpay po tayo sa ating araw-araw na buhay. We have a daily armor of God. Mayroon po tayong sandata na ibigay ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magpakatibay kayo, magpakalakas kayo sa Panginoon. And put on the whole armor of God that you be able to stand against the evil day. Isuklob nyo ang lahat ng sandata upang tayo makatayo sa lahat ng kasamaan ng sanglibutang ito, ang kasamaan ng Satanas, ng kasamaan sa mundong ito. Kailangan isuklob natin ang lahat ng sandata ng Panginoon. Anong sandata na ibinigay ng Panginoon sa atin, the armor of God? It is the belt of truth. Kailangan mabigkisan po tayo para hindi tayo mahubaran ng katotohanan. Kinakailangan huwag tayo mahubaran. Kaya nga sinabi sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians, sabi mo sa chapter 5, verse 3, we have a tabernacle works with God that we must be not found naked. Huwag tayong matagpo ang hubad. Paano natagpo ang hubad? Kapag hindi ka nasukluban ng katotohanan, hubad ka sa harapan ng kaaway. Kailangan natin masukluban po tayo, mabigkisan po tayo ng katotohanan. Kailangan natin ang helmet of salvation. Yan po ang helmet na tanggapin mo ang kaligtasan ng Panginoon. Kaya kailangan mo ang pananggalang na katuwiran ng Panginoon. The righteousness. Kaya nga sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew chapter 6 verse 33. Kailangan natin ang shield of faith. Kailangan natin ang shield of faith, pananggalang sa pananampalataya. Mapagtagumpayan natin ang mundo ito kapag manatili tayo sa pananampalataya. Amen ba? Amen! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Dahil sinabi po sa 1 John chapter 5 verse 4, He that born of God overcometh the world, and in the victory that overcometh the world, and in our faith. Ang pagtatagumpay ay mapagtagumpayan natin sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang gospel of peace, kapag tayo mapapayapa, hindi maggugulo. Kapag tayo nagsusulso ng kaguluhan, you are facing the gates of hell. Dahil ang Diyos, hindi may akda ng kaguluhan, kundi kapayapaan.
1 Corinthians chapter 14 verse 33, He is the author of peace and order. Kaya kailangan natin ang sword of the Spirit, which is the Word of God. Sabi natin, kailangan ko ang sword of the Spirit, which is the Word of God, to overcome, hallelujah, the enemy, to overcome the gates of hell. Kailangan natin the swords of the Spirit, which is the Word of God. Kailangan mo ang Espiritu ng salita ng Panginoon. Kailangan mo ang sword ng Panginoon, ang sandata na ito, ang itak nito, o ang espada nito, ay patalasin mo sa pamagitan po ng pagmemora mo na salita ng Panginoon. You need to memorize the Word of God. Kailangan memorize mo ang Word of God. To sharpen your sword is you need to memorize the Word of God. Hello? Na-memorize ba natin ang salita ng Panginoon? Kaya napupurol ang sword mo, ang iyong itak kapag hindi mo na-memorize. Para sinasabi, rebuke the devil and he will flee from you. Hindi mo alam mo sa talata yan. Saan yan? James chapter 4, verse 7 and 8 yan. Submit therefore to God and resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, O sinners, and purify your heart, ye double-minded. Lilinisin natin. Kailangan, you need to sharpen your sword. Amen. Palakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya nga sinabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your enemy the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Tayo magbantay, tayo ay maging mahinahon, maging alerto ang ating kaisipan, dahil ang ating kaaway, ang dyablo, umuungal, umatungal, humahanap ng kanyang masisila. Kaya, umuungal, umatungal, ang mundong ito ay nangahatak sa kasamaan. Kapag ikaw alsinggoy, nahatak ka o maglalasing. Kung ikaw sugarol, hatakin ka magsugarol. Kung ikaw ay chain smoker, ang smoke mo ngayon may na-improvise na, may beat na. Yung mga chain smoker. Nakita ko dyan, kayo nakalaw kayo matamis yan, kaya palang pang chain smoker yung mga beat. O sino ba yan na gumagamit ng beat? You are bound the gates of hell. May mga Kristiyano gumagamit pa ng beat. Sila ay bound in the gates of hell, naalipin, natalian sa gates of hell. Kaya umuungal, nag-anyaya po ang dyablo. Kapag nahilig ka sa laro sa internet, sa games, sa video games, yan ang mga games na yan. It is the gates of hell na hanggang mag-away-away ka. Kung minsan, dahil sa laro na yun, nasusunog ka niya sinain, nasusunog ka niya piniprito, nasusunog ka niya niluluto. Pati ang bahay nasusunog. Dahil mo, yan ang Isabel. Kaya gusto mo ng Panginoon na magbantay mo tayo. Wala naman sa'yo magbantay. Hallelujah. Maging alerto. Hallelujah. Huwag mo sasina na bakit nasunog yan. Ang iba naman nasagasaan dahil sa laro kung isa na kahit na nakahawak-hawak na siya, lumalakad na kalaro, nabangga tuloy. Hindi ba marami po nababangga na sasakyan? Dahil po sa cellphone. Yan ang gates of hell. Kapag hawakan mo ang cellphone, kapag tumatakong gumagamit ka ng sasakyan mo, itabi mo muna. Kasi kapag hindi mo makontrol yan, hahataking ka ng gates of hell. Sa halip na buhay ka, naroon ka na sa hospital kung hindi ka makapagtagumpay sa hospital, sa cemetery. Kung mabuti ko cemetery yun, kundi saan na, impyerno o langit. Kaya, mag-iingat po tayo. Kaya nga sabi po, sa sikang Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the falling down stronghold. Ang ating sandata, hindi po karnal, kundi
kapangyarihan ng Diyos upang sansalain, upang lansagin, upang tanggalin, upang destroy mo ang gawa ni Satanas. Kaya natitingnan mo, yung rebulto na yan, kapag babagsak mo ang rock in the mountain of God, madestroy yan. Yun ang rebulto na yan. Yung rebulto niya ng kapanahonan ng Babylonian Empire, kanong ng Middle Persian Empire, ang Roman Empire ngayon, pang Roman Empire ngayon, na namamayagpag, na tinokontrol ang buong mundo. Yan ang rebulto na nakikita ni Nebuchadnezzar na pinagawa niya. Ngayon po, marami pong tao na nakokontrol ng gates of hell. Kapag ikaw sumasamba pa sa rebulto, you are controlled by the gates of hell. Wala naman ako rebulto, pastor. Ano mo ng rebulto? Kapag minahal mo ang pera mo, may rebulto ka. Dahil sinabi po in Matthew chapter 6 verse 24, you cannot serve two master, God or Mammon. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kapag minahal mo kayamanan mo, may rebulto ka. Kaya nais po ng Panginoon is ang stronghold ng rebulto na yun. Huwag mo ibigin ang kayamanan mo. In 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evil. Huwag mong ibigin ang kayamanan mo, kundi ibigin mo ang Diyos. Hallelujah. Ibigin mo ang Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 12, greater works than this you shall do because I go to the Father. Whatsoever ask in my name, I will do it. Verse 14 and 15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Hallelujah, hallelujah. Kung mahal mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos to destroy the stronghold of the devil. You need to love the Word of God. You need to use the Word of God to destroy the works of the devil. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kailangan mo mahalin ang salita ng Panginoon. Ipanghilin ang salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity and every thoughts to the obedience of Christ. Ang nagmamataas sa kanyang sarili ay lumalaban sa karunungan ng Diyos. At sila ay naging alipin ang kanilang kaisipan. Huwag tayo magpaalipin ang ating kaisipan, kundi magiging masunurin po tayo. Maging masunurin po tayo sa Diyos. Masunurin ba tayo sa Diyos? Amen! Purihin natin ang Panginoon. Maging masunurin po tayo. Huwag tayong palasubas, huwag tayong bertoldo, huwag tayong rebelde. Kung nagrebelde ang diablo, kung nagrebelde ang mga samahan sa mundong ito, tayo maging masunurin sa Diyos. Tayo may pagmamahal sa Diyos. Ipag-pray natin ang pamunuan natin. Ipag-pray natin ang mga kasamahan natin. Ipag-pray natin ang mga kaibigan natin. Ipag-pray natin sila dahil they are bound by the gates of hell. Kailangan nila ang gates of heaven. Hallelujah. Mapalaya sila sa pagsunod sa Panginoon. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. 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 Kaya, ang sabi po, sa Romans chapter 16 verse 20, the ends of the battle, ang sabi dito, the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly, and the grace of the Lord Jesus Christ be with you. Amen. Kaya, ang Diyos ng kapayapaan ang siyang nagyabak kay Satanas. Kailangan natin apakan sa Satanas, apakan ang diablo, apakan ang kasamaan, apakan ito ang asa na lakdan, apakan ito ang gates of hell. Kailangan tayo magpaalipin sa gates of hell. Kailangan ang Diyos ng kapayapaan ay maghari po sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ng kapayapaan maghari sa ating buhay. Amen. Kaya sabihin niyo kung may kaguluhan, peace be with you. Ang kapayapaan suma sa inyo. Ang pagmamahal ay suma sa inyo. Ang pag-ibig ng Diyos suma sa inyo. Mahal ka ng Diyos. Kailangan mo kapayapaan ng Diyos. Ang tao walang kapayapaan, they are bound by the gates of hell. Kailangan nila ang kapayapaan mula sa Diyos.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Use your tongue, use your lips, use your mind, and use your feet. The system of our body we need to use to glorify God. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Kaya nga, ang sabi po, ang pangako ng Panginoon, no weapon will prosper. No weapon shall succeed. And Isaiah chapter 54 verse 17, no weapon shall prosper against thee, and every tongue that condemn, it is the heritage of the children of God, saith the Lord. Ang mga pangwika sa iyo, mga pangbubuli sa iyo, panglalait sa iyo, ano mga sanda na gawa ni Satanas, yung COVID-19, gawa ni Satanas yan. Yung mga salot sa mundong ito, gawa ni Satanas yan. Ang mga kamatayan, mga gera, gawa ni Satanas yan. Ano mga invento na mga weapon na gawa ni Satanas, hindi magwawaki yan. Hindi magtatagumpay yan. Hallelujah! Dahil pangako ng Panginoon, kahit panglalait sa iyo, pangbubuloy sa iyo, pagtatamay sa iyo, hindi sila magtatagumpay. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya kang i-promote ng Panginoon. Kaya kang supplyan ng Panginoon. Kaya tayo, hallelujah, proteksyonan ng Panginoon. Hallelujah! 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 Sabihin, hallelujah! Hallelujah! Ang sabi nila, yung mga natuturukan daw, weapon ni Satanas, kaya mamamatay na kayo, tatlong linggo na lang, o tatlong buwan, iba tatlong taon na lang, o isang taon na lang. Kina-claim natin, no weapon of Satan cannot prosper, cannot succeed. Hindi magtatagumpay. Sino dito natuturukan? Kapag natuturukan ka, sabi mo, walang sandata ng Satanas na magtagumpay sa akin. Ngayon natututo na ako, huwag na ako magpaalipin sa gates of hell. Kaya na kailangan papalayan ako. Walang sandata na gawa ng Satanas sa turok niya, sa mga gawa ng Satanas na pabilis yung kontrol. Hindi magtagumpay, pabilis yung kontrol ng Satanas. Hindi magtagumpay ang kamatayan. Dahil ang sabi ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. Even kahit ang pintuan ng kamatayan, hindi magtatagumpay sa iglesia ng Diyos, sa church ng Panginoon. Hallelujah. We need to claim and declare, hallelujah, the victory against Satan, against death, against hell. Amen. Hallelujah. 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 Kaya na sinabi sa Romans chapter 8 verse 27, 28 and 39. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Ngunit, higit tayo mananagumpay sa mga nagmamahal po sa atin. Dahil ang Diyos nagmamahal sa atin, magwawagi po tayo. Kaya nga, ang sabi niya, for I am persuaded, ako'y naniniwalang lubos, that neither death, kahit magkamatayan, nor life o buhay sa mundong ito, nor angel o mga anghel sa kadiliman, nor principalities o mga pamunuan, nor power yon, kapangyarihan sa kadiliman, nor things present o ang mga bagay sa kasalukuyan, nor things to come, ang mga bagay man sa tarating, nor height, no kataas-taasan, nor deep, no kalaliman sa impyerno, nor any other creature, no anumang mga lalang, shall not be able to separate us from the love of Christ. Hindi kaya magpahiwalay sa atin. Hindi kaya magpahiwalay po sa atin ang mga gawa ng dyablo dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin, which is in Christ Jesus our Lord. Walang makapaghiwalay sa iyo kung minamahal mo ang Diyos. Hallelujah. I-declare mo, hindi ako mahiwalay sa Panginoon. Hindi ako maghiwalay sa aking pamilya. Hindi ako mahiwalay sa aking tahanan. Hindi ako mahiwalay sa church ng Panginoon. Sa Lord Jesus Christ, ministry, hindi ako hiwalay. Dahil siya may buhay na walang hanggan. Kaya nga, sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, alis ka ba rin? Panginoon, saan kami papunta? Ikaw lamang may buhay na walang hanggan. Sabi sa John chapter 6, verse 67 and 68, ikaw lamang, Panginoon, may buhay na walang hanggan. Alis rin kami ba? Wala na kaming magpaputungan. Wala ka ng patutunguhan. Wala ka ng paruroonan. Si Jesus Christ lamang ang may buhay na walang hanggan. Hallelujah! 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 Kaya, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 10, verse 16, I have a sheep was not in this fold, I must bring them that there will one fold and one shepherd. May mga tupa ako na wala sa aking kulungan, sa aking kawan. Sila'y aking
kukunin. Sila ay aking damputin. Pag-isahin upang sila ay makasama sa aking kulungan, sa aking kawan. Kaya nga, salamat sa Panginoon ko nakasama ka. Hallelujah, guys, sa ministry ng Panginoon para manatili po tayo sa presensya ng Panginoon, manatili po tayo sa kaligtasan ng Panginoon, manatili tayo sa gates of heaven ng ating Panginoon. Na pangako niya, we shall enter the gates of heaven. Hallelujah. If we will remain faithful in the sight of God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. And 1 Peter chapter 3 verse 19, 20, and 21, ang sabi ng Panginoon, by which also He went and preached into the Spirit in prison. Nung ang Panginoon namatay na ilibing at nabuhay maguli. Saan siya patungo? Siyaan sa naroroon, siyaan sa pumunta nung siya ay namatay. Within 3 days, He go in the Spirit in prison. Pumunta sa kulungan, doon sa kulungan ng impyerno. Kulungan ng impyerno. Kaya mga tao na nasa impyerno ng buhay, kinakausap ng Panginoon. Impyerno ng kamatayan, impyerno ng kapigatian, impyerno ng karamdaman, impyerno man ang kung ano man nakakulong ka man sa kulungan, ang Panginoon nagbibisita sa iyo. Nagbibisita ang Panginoon. Ibig sabihin, may panahon pa ba, may pag-asa pa ba mga nasa impyerno na? Wala nang pag-asa kapag nasa impyerno na. Kasi namatay na sila. Pero kapag buhay ka pa, habang naroon ka sa gates of hell, hindi pa na nakapasok. Sa pintuan pa lang. Sa bungad pa lang. Habang nasa bungad ka lang, kinakailangan magpahablot ka sa Panginoon. Magpangagaw ka sa Panginoon para malipat ka sa gates of heaven. Amen! Hallelujah! Kaya nga, kailangan natin ipapangaral ang salita ng Panginoon. Bakit pumunta ang Panginoon sa mga nakakulong? Upang magdeklara na siya nabuhay na maguli. Kung nabuhay na sa maguli, nabuhay ang ating pag-asa. Hallelujah! Nabuhay ang ating pag-asa na ibig sabihin siya ang pagkabuhay na maguli. Ang sabi sa John chapter 11 verse 25 to 26, sabi niya, I am the resurrection and the life. Though he is dead, he shall live. He that believeth on him shall never be die, believeth no death. Hindi ka na mamatay. Siya ang pagkabuhay na maguli. Purihin ang Panginoon. Siya ang pagkabuhay na maguli ang ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi niya, which sometimes were disobedience, when once the long suffering of God waiting in the days of Noah, sa pagiging maswail, ang Diyos ay nagpapainuhod, naghihintay sa maraming mga araw kapanahon ni Noah. While the ark was preparing, no ang arko ay nihanda, were aims few, that is 8 souls were saved by water. Ilan lamang ang mga kaluluwa na ligtas? 8 lang. Ibig sabihin, kaunti lang talaga maliligtas. Dahil kaunti lang masunurin. Sa dami-dami natin ngayon, nawa, huwag malaglag. Sabi natin, Lord, hawakan mo aking pananampalataya na huwag mo malaglag. Dahil sa Hebrews chapter 10 verse 31, it is a fearful things to pull into the hands of the living God. Nakakatakot kapag malaglag ka sa kamay ng Panginoon. Kaya kailangan mo, Lord, hawakan mo ako. Kapag ikaw hahawak, baka makalimot ka at nakatulog. Dahil sa pagod, kailangan, Lord, hawakan mo ako. Pagalingin mo ang Panginoon. Huwag mo akong bitawan! Hallelujah! Huwag mo akong bitawan, Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise God! Hallelujah! Yan po. Kaya nga, 8 lang ang naligtas. Ibig sabihin, kaunti lang maligtas sa milyon ng mga tao sa mundo kapanahon ninyo. 8 lang ang masunurin. Nawawag tayo magsasawa sa pagiging obedience natin sa Panginoon. Sa pagiging masunurin natin sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil ang pagiging masunurin po sa Panginoon ay
the blessing will come follow. In Deuteronomy chapter 28, sabi niya, if you keep the commandments of God and His law, all the blessing will come upon you and you have a long life. And you will be ahead and not a tail. Will be above and not beneath. Lahat po. But if we will disobedience, all the curse will come upon you. Lahat mga sumpa ay darating sa atin. Kaya, yan ang gates of hell, mga sumpa. Pero kapag masunurin tayo, yan ang gates of heaven. Hallelujah, salamat sa Panginoon. Kapag kaunti lang naligtas na, isa tayo sa ililigtas ng Panginoon. Sabi mo, Lord, isa ako sa ililigtas mong Panginoon. Na huwag maiwanan sa rapture. That no one will leave behind. But we will be raptured. Hallelujah, together. Hallelujah to the saints of God. Hallelujah, hallelujah. Kaya sinasabi sa 21, in like figure wherein, and in baptism, doth also now save us. Kagagahawig niyon na ang bautismo ay nagliligtas sa atin, not putting the way of the flesh, hindi sa pagtanggal ng dumi ng katawan, but the answers of good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Hindi pagtanggal sa dumi ng katawan, kundi kahilingan ng mabuting budhi o konsensya sa pagkabuhay ng maguli ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon ang ating konsensyang Bertoldo. Ngayon ay masunurin na. Malinis na nating konsensya, malinis na nating budhi, malinis na ating konsensya, nilinis na tayo ng dugo ng Panginoon, nilinis na tayo ng pangalan ng Panginoon, nilinis na tayo ng Espiritu ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon, hallelujah, sa kaligtasan, salamat sa pagbabagong buhay, salamat po sa pagligtas sa atin ng Panginoon, hallelujah, 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 purihin ang Panginoon, hallelujah, hallelujah. Kaya nga sinabi niya, 1 John 3 verse 8 and 9, he that committed sin is of the devil, for the devil called sin it from the beginning. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala, yan ang gates of hell. Sila ay mga kampo ni Satanas. For the purpose of the Son of God manifested that He might destroy the works of the devil. Na hayag ang anak ng Diyos upang lansagin, upang wasakin ang gawa ni Satanas. Kaya sa verse 9, whosoever is born of God, do not commit sin. Ang ipinanganak sa Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Because, for His seed remain in Him. Dahil ang binhi na Diyos, ang binhi ng salita ng Diyos ay nanatili sa Kanya. Because the seed, His seed, remained in Him, in us. He cannot sin because He is born of God. Bakit ka nagpapatuloy pa sa pagkasala? Bakit ka pa nagkasala? Dahil hindi ka nanatili sa seed ng Panginoon. Hindi ka nanatili sa salita ng Panginoon. Hindi ka masunurin sa salita ng Panginoon. Kapag masunurin ka sa salita ng Panginoon, hindi ka magkasala. Dahil sinabi ng Panginoon yan, ang hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi nagpapatuloy sa kasalanan, ay nanatili ang binhi ng Panginoon. Para manatili ang binhi ng Panginoon, ang Word of God, you need to memorize the Word of God. You need to sharpen the swords of God. Kaya kailangan patalasin mo ang sword ng Panginoon. Sinabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is quick and powerful than any two-edged swords. Ang salita ng Panginoon makapangyarihan sa magkabilang talid ng tabak. Kaya kapag minimorize mo ang salita ng Panginoon, pinatalas mo. Hallelujah. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. 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 Kaya, ang sabi po ng Panginoon sa 17 and 18, Revelation 1, 17 and 18, when I saw Him, I fell at His feet as dead. No, nakita ko siya, ako'y nasubwasob parang patay. And He laid His right hand upon me. Inakay niya ako sa kanyang mga kamay and saying unto me, fear not, I am the first and the last. Huwag kang matakot, dahil ako ang una at ang katapusan. Alam mo, ang pagkatakot, yan ang gawa ni Satanas. Na matakot ka sa dyablo at hindi ka natakot sa Panginoon. Kinakailangan matakot ka sa Panginoon at sa dyablo, sawatain mo siya. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang matakot.
Huwag kang matakot kay Satanas. Huwag kang matakot sa kamatayan. Huwag kang matakot sa problema dahil ako at ang una pagkahuli. Kahit sabi niya, bakit hindi tayo matakot sa kamatayan? Dahil sabi niya, I am He, ako nga ito, nabuhay, and was dead at namatay, and behold, I am alive forevermore. Na, nabuhay na ako muli. And amen, I have the keys of death and hell. I have the keys of hell and death. Kaya wag natin katakutan na ang kamatayan at ang impyerno. Sa Kanya tayo, hallelujah, matakot sa ating Panginoon na siya ay magpaparusa. Kaya nga sinabi sa Matthew chapter 10 verse 28, fear not which are able to kill your body, but fear them which are able to kill your body and soul in hell. Huwag mong katakutan ang pumapatay sa iyong katawan, kundi katakutan mo ang pumatay sa iyong kaluluwa at katawan sa impyerno. Matthew chapter 10 verse 28. Kaya, kung si Christ ay nasa kanya ng susi at kamatayan, ay ang Alpha and Omega. May Diyos bang namatay? Ang Diyos hindi namatay. Namatay nung siya ay nagkatawang tao para matubos tayo. Para mahango tayo. Para mapapalaya tayo sa gates of hell. Para mapapalaya tayo sa kamatayan. Para mapapalaya tayo sa impyerno ng mundo ito. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya in Revelation chapter 19 verse 20, ang lahat na tumanggap sa marka ni Satanas, mark of the beast, ay itapon sa lake of fire, which is burning with brimstone. Ang lahat na tumanggap sa marka ni Antichrist, itapon sa dagat-dagat ng apoy. Kaya nga, ang marka ni Antichrist, yun po ang mark of the beast, yun po ang microchip at saka biochip na kukontrolin ng isip mo ng computer. Kapag nakokontrol ka na ang isip mo, hindi ka na magsasamba. Wala ka nang panamagsamba, wala ka nang panamagmanalangin, wala ka pa nang magbasa ng Biblia, puro ka na lang sa computer, puro ka na lang kay Satanas, na sambahin mo Satanas. At wala nang kaligtasan. Hindi. Convenient na yan. Libre lahat. Libre nga lahat. Libre ka ng dalhin sa impyerno. Hindi masamang libre. Kung yan po ay wala pong walang kapalit. Ngunit kapag may kapalit, huwag na gusto ko ang kaligtasan. Amen and amen. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang pangulian, sabi sa Revelation 20 verse 14 to 15, death and hell will cast into the lake of fire, which is second death. Ibig sabihin, ang kamatayan, ang impyerno ay pansamantala lang yan. At mayroong final pa na punishment, yun po ang lake of fire. Ang impyerno na nalaglag doon, ang mga tao na walang katapusan, walang measurement, pansamantala lang ang paruduro sa yun. Itapon pa sa dagat-dagat ang apoy yan, lake of fire. Kaya ang lake of fire ngayon, wala pang laman. Dahil wala pang final punishment. At sinabi niya sa verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kung hindi natagpuan ang iyong pangalan sa book of life, itapon sa lake of fire. Tanungin mo ang iyong sarili, is my name written in the book of life? Is your name written in the book of life? Is my name written in the book of life? Kailangan tiyakin mo ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Ang tanong, kapag naisulat na ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, mabubura? Mabubura. Mabubura pa rin. In Revelation chapter 3 verse 5, he that overcometh, his name not blot in the book of life, and his name confessed my Father is in heaven. Ang nagtatagumpay ay hindi buburahin ang kanyang pangalan sa buhay, at ang kanyang pangalan ay sabihin ng Panginoon sa Hallelujah, sa Ama, nangangahulugan. Para hindi ma-erase, hindi mabura, hindi matanggal ang pangalan natin sa book of life, magwawagi po tayo. Kaya nga sabi niya, even the gates of hell shall not prevail against it.
Kailangan magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka sa problema mo. Magtatagumpay ka sa gutom mo. Magtatagumpay ka sa pagreklamo mo. Magtatagumpay ka sa kahirapan mo. Magtatagumpay ka sa kainit ng panahon. Magtatagumpay ka sa iyong mga problema. Kailangan magtatagumpay tayo. Hallelujah, hallelujah. And the gates of hell shall not prevail against it. Kapag tayo magtatagumpay, hindi buburahin ang iyong pangalan sa aklat buhay. Kaya tatanungin natin ang ating sarili. Naisulat na ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? As is your name written in the book of life? Nilang po tayo. Tatanungin mo ang iyong sarili, naisulat na ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? How that your name will be written in the book of life? Papaano maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Kapag nabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, your name will be written in the book of life. Dahil ang sabi sa Galatia chapter 3 verse 7, for as many have been baptized into Christ, have put on Christ. Kaya kapag nabautismuhan kay Kristo, isinulat ang iyong pangalan kay Kristo. Hindi na kanino. Naisulat na lang, naibihis mo na, naisulat na ang iyong pangalan. Put on means to written on. Put in means to cover, to be clothed, to be an overcomer. Kailangan magtatagumpay po tayo. Nabautismuhan ka sa Espiritu Santo. Nabautismuhan ka sa tubig ng Panginoon sa pangalan ni Jesus Christ. Hallelujah. Kaya tayo po, hallelujah, manalangin sa Panginoon. Lord, huwag mong burahin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Magwawagi ako sa problema ko. Magwawagi ako laban sa anghel ng kamatayan. Anghel ng sanglibutan. Ang anumang peste ng mundong ito. Anumang salot ng mundong ito. Anumang pintuan ng kamatayan. Anumang pintuan ng impyerno. Anumang gawa ng diablo, hindi magwawagi. Dahil ikaw ay nagmamahal sa amin po, Panginoon. Lord, I lay down my life to you, Lord. Lord, I pray, oh God, kung paano si mayaman, sa the rich man, crying to Abraham, have mercy upon me, Abraham. Kahit anong pagpag mo, kahit anong maglulumpasay ka man, doon sa impyerno, wala nang pag-asa. Habang nasa mundo pa tayo ngayon, mahalin natin ang Panginoon. Niliko tayo lumapit sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, help me. Lord, help me. Lord, sustain me. Lord, hallelujah. My name will be written in the book of life. Lord, hallelujah. Magwawagi kami sa iyo, Panginoon, Lord. I want to go to heaven. I want to be raptured, hallelujah, that we will not be left behind, hindi ka maiwan sa rapture. Hallelujah, sabihin natin sa Panginoon, Lord, puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Hallelujah, pagalingin mo ako, baguhin mo ako, ipapangal ko iyong mga salita. Magwawagi, Panginoon, labang sa diablo, labang sa mundo, labang sa kamatayan, labang sa karamdaman, labang sa impyerno. Kaya, Panginoon, ikaw ang aming minamahal. Ikaw ang aming pag-asa po, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kaming bayan, ang aming mayor, ang aming presidente, ang aming gobernador, ang aming po, Panginoon, pastor, ang aming mga kapatiran, ang aming, hallelujah, mahal sa buhay, ang aming mga anak, aming mga kapitbahay, at sila nalulong sa bisyo, at sila nalulong sa alak, nalulong man sa mundong ito, Panginoon. Lord, palayain mo sila. Susian mo sila ng kalayaan po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pagalingin mo sila po, Panginoon, Lord, hallelujah. Ay, sa kalabalaya, sa kiya, hallelujah. Have mercy, O God. Kung ang rich man ay sumisigaw, have mercy. Habang po tayo narisito sa mundo pa, habang may pagkataon pa, sumigaw ka, Lord, maawa ka sa amin. Huwag mo hayaan po, Panginoon, mapunta kami sa impyerno. Huwag mo hayaan, Panginoon, mamatay na walang pag-asa. Huwag mo hayaan, Panginoon, papunta sa impyerno. Kailangan namin ng buhay na walang hanggan. Kailangan namin ng langit, Panginoon, Lord. I want to go to heaven. I want to have all the gates of heaven. Destroy the works of the devil. Destroy the work of Satan. Destroy the gates of hell. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord.
Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Hallelujah. Open your mouth and say, Lord, fill me with the Holy Ghost. You are the one with peace and happiness and joy. Satisfaction in my life. Satisfaction in my heart. Satisfaction in my family, oh God. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang iyong pangalan po, Panginoon. I pray po, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, si Brother Romel, Panginoon, darating ang araw na siya po, Panginoon. O God, magkapastor, habang siya panaghintay, Panginoon, hubugin mo siya na patuloy mga ngaralin mo salita. Huwag sa magpaalipin sa gates of hell. Siya magpaalipin sa gates of heaven, Panginoon, Lord. Hallelujah! Use him, Panginoon, by the power of the Holy Ghost and fire. In Jesus' name. Gamitin mo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Sister Pani, Panginoon. Salamat mo, pinagaling mo, Panginoon, Sister Tis Lagrimas. Lusawin mo ang karamdaman na ito. Lusawin mo ang gates of hell, gates of destruction, gates of death, gates of diseases and sickness. Lusawin mo by the blood of Jesus. By the blood of Jesus, I declare healing. I declare miracle. Miracle still happen right now. Miracle still happen today. Hallelujah. Gamitin mo po, Panginoon Lord, si Father Ricky, Panginoon, that he will not be by slave in the gates of hell. He will be, hallelujah, the gates of heaven po, Panginoon Lord. Purihin ka, Panginoon Lord. Palayain mo siya sa gates of hell, Panginoon, the gates of heaven pa. Ang mga aral sa gates of heaven po, Panginoon. Puspusin mo siya po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kung siya iniwan ng kanyang asawa, Panginoon, hindi mo siya iiwan po, Panginoon, Lord. When my mother, my father, leave me, and the Lord will lift me up. In the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. I pray po, Panginoon, si Brother Panginoon Tom, Panginoon, bless, Panginoon, Lord, na maging matapat sa iyo bilang youth president po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ay pagtanggol niya, Panginoon, ng gates of heaven and not the gates of hell. He can overcome the gates of hell, Panginoon. And the gates of hell cannot prevail against the church of God in Jesus' name. In Jesus' name, I pray po, Panginoon. Ay, Brother, Panginoon, hallelujah. Remark, Panginoon, bless him, Panginoon, in Jesus' name. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Bless, Panginoon, si Brother po, Panginoon, Jolito Purlago, Panginoon, in the name of Jesus. Let the gates of heaven, hallelujah, hallelujah, be upon him right now. In Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon, si Brother Panginoon, LD Santos, Panginoon, bless, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Bless po, Panginoon, si Brother, Sister, Panginoon, Bibi, Panginoon, na ipagtanggol niya ng gates of heaven, Panginoon. Hallelujah, to overcome the gates of hell, Panginoon, in Jesus' name. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus, hallelujah. Pagkalingin lubos, Panginoon, Sister Rosalda Polco, Panginoon. Hallelujah, overcome the gates of hell. And hallelujah, hallelujah. Let the gates of heaven, Panginoon, be upon here right now in Jesus' name. In Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon Lord. Si Brandon po, Panginoon Leo, Panginoon Lord. Romero, Panginoon, bless him, Panginoon, in Jesus' name. Bless po, Panginoon, si Brother Raul, Panginoon, in Jesus' name. Lord, ganun rin po, Panginoon, si Brother po, Panginoon, hallelujah, balingin, bless, Panginoon, in Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, ito po, Panginoon, ang kapatiran po, Panginoon. Bless him, Panginoon. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Revelation, transformation upon her life, Jesus' name. Hallelujah, step tayo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pilipi, Panginoon, bless, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name. By the fire of the Holy Ghost. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, kapatid na ito, Panginoon. Ang bisita, Panginoon, patuloy sa iyo, Panginoon. Bless it by the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah, in the name of Jesus Christ. Sister, Panginoon, Lord, Rachel, Panginoon, Avelia, bless her, Panginoon. Let the Holy Ghost fire, Panginoon, Lord, in filling upon her right now, in Jesus' name. Kaya kayo, dahi po, Panginoon, sa aking kapatid ko po, Panginoon, will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Step, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, which hallelujah, will be the Holy Ghost. In the name of Jesus. Ganun rin po, Panginoon, bisita, Panginoon, po, puspusin mo. Puspusin mo ng Holy Ghost fire. Let the Holy Ghost fire in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, I pray. I pray, Panginoon, hallelujah, kay Panginoon, Lord Maria, God bless, Panginoon, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus,